Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na, sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. At ang kwentong ito ay tungkol sa ang pinakamahalagang utos. Nag-umpisa ang ebanghelyo sa pagsasabi na isang guro ng kautusan o teacher of the law. Ibig sabihin nito marunong, wise, at malalim ang kaalaman. May nadaanan siyang isang debate o isang pagtatalo kung saan kasama ang ating Panginoong Hesus. Nabatid niya na mahusay ang pagsagot ni Hesus kung kaya nagtanong siya ng isang matalim at magandang tanong. Ang sabi niya, alin ba ang pangunahin sa lahat ng mga utos? No, tinanong niya. At bago natin puntahan yung sagot ni Jesus, siguro isang magandang bagay din mapag-isipan natin. Alam nyo, isang ginagalang na kaibigan ang nagsabi sa akin minsan. Sabi niya, alam mo, napaka-komplikado na ng mundo, lalo na sa panahon natin ngayon. Huwag na natin gawing mas komplikado pa. Dapat ay pasimplihin natin. Ibig sabihin niya sa akin is, humanap tayo ng mga simpleng solusyon upang mas lalo nating magawa yung mga dapat nating gawin at masolusyonan yung ating mga suliranin. Meron naman magandang punto yung sinabi niya, no? At i-relate ko lang dito sa pinag-uusapan mga kautusan. Kasi ang mga Hudyo actually ay merong 613 na mga kautusan. Ayon dun sa maikling nabasa ko, karamihan daw dito ay para sa mga taga-Israel. At lalo na yung mga nakatira sa Israel, no? Sa mga Israelita at sa mga nakatira sa Israel. Dito daw sa 613 na ito, 248 ay positive laws. Ibig sabihin, mga dapat mong gawin. Tapos 365 are negative laws. Ibig sabihin, wag kang o wag mong, yung ganun, ano? Mga ganung klase ng mga utos. Sa kabila ng itinuturo din ito ni Moises, dumating yung panahon na ibinaba niya ang 10 utos. Kung susuriin natin yung 10 utos, medyo na-simplify yung 613 at hindi lang yon. Yung 10 utos, parang mas pangkalahatan, mas universal. Ibig sabihin, applicable sa lahat ng tao sa buong mundo, sa sangkatauhan. So, kung nakakamangha na ang 613 ay na-simplify into 10, mas lalo na siguro nung sumagot ang ating Panginoon ng ganito. Sabi niya, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. Ito ang unang utos. Ang ikalawang utos ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. May mga naiisip ka bang mga positive laws at mga negative laws? Subukan mong ibangga ang lahat ng mga batas na iyan sa dalawang ito. At talaga namang makikita mo ang lalim ng karunungan at ang tibay ng katotohanan sa naging kasagutan ng ating Panginoong Hesus. Kung tunay mong minamahal ang Diyos ng buo mong isip, puso, kaluluwa at lakas, natitiyak ko na gagawin mo ang lahat upang maging kaaya-aya ka sa harapan ng iyong Diyos na minamahal. At natitiyak ko rin na iiwasan mo at tatalikuran ang mga kamalian, ang mga kasamaan, at hindi mo ito gagawin dahil minamahal mo ang Diyos. At kung minamahal mo ang Diyos, mamahalin mo
ang kanyang minamahal. Minamahal tayong lahat ng Diyos. Minamahal ng Diyos ang kapwa mo. Kung kaya't ang ikalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng sa iyong sarili. Huwag nating kalimutan na binanggit dito ang pagmamahal sa iyong sarili. Dapat marunong ka rin naman talaga na mahalin ang iyong sarili. Sapagkat kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, paano mo mamahalin ang ibang tao? At kung mahal mo ang ibang tao, ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, meron ka bang gagawin sa kanila na makasasama sa kanila? Meron ka bang gagawin na isang bagay na alam mong makakasama sa iyong sarili? At kung hindi mo gagawin sa iyong sarili, ayon sa utos na ito, ay hindi mo rin gagawin sa iyong kapwa. Meron ka bang gustong gawin para sa iyong sarili? Mga bagay na makabubuti sa iyo, na makapagpapaibayo ng iyong talino, lakas, pananampalataya, kahit na siguro yung mga finances o material na kakayanan, di ba? Pag-iigihin mo rin. Kung yan ay mga bagay na nais mo rin gawin sa iyo sarili, kung tunay mong minamahal ang iyong kapwa, babahagian mo din sila ng iyong karunungan, ng iyong kaalaman, ng iyong kayamanan. At kapag ginawa mo yan, ang praktikal na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Kung kaya naman, yung guro ng kautusan na may malalim na karunungan, malalim na kaalaman, ay namangha at bumilib sa husay ng naging tugon ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, gusto ko rin nga banggitin na kung matutunghayan ninyo ang maraming mga pagkakataon sa Biblia, hindi sa lahat ng pagkakataon ay sumasagot ang ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataon na ang sagot niya ay simpleng tanong o kaya simpleng affirmation. Halimbawa, nung siya ay tinatanong ni Poncio Pilato, di ba? Ang mga sagot niya maikli, subalit malalim. Katulad nung, ikaw ang nagsabi. Di ba? Yung mga ganon, ano? At kung minsan talagang wala lang, hindi lang sumasagot. Sapagkat batid ng Panginoon, walang pupuntahan. Kung minsan, may mga pagkakataong may mga nakakausap tayo. At talagang pinipilosopo tayo at tinatanong tayo ng mga katanungang hindi rin naman nila tatanggapin kahit masagot natin ng maayos. Sa tingin ko, ito yung mga ilang bahagi kung saan makakapulot tayo ng karunungan ni Jesus. At ito yung mga tanong na hindi dapat pag-aksayan ng panahon. Subalit may mga tanong na maganda ring masagot ng isang sagot na punong-puno ng karunungan at katotohanan ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless, napaisip, nabagabag ng maikling pagninilay na ito, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang Landas ng Pag-asa, ipasa sa Facebook at sa iba pang social media platform. Ikalat po natin ang salita ng Diyos at pagkwentuhan nating muli ang mga katotohanan ito upang hindi tayo maligaw ng landas. Muli ako po si Joey. Pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.